sino ang pinakadakila. Minsan nagtalo-talo itong mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Kuya Joe, ano po ang inyong na screen tungkol ho dito sa aking binasa na ito? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Jesus, ang pinakaaba ay siyang pinakadakila. Kaya po kailangan laging nagpapakumbaba sa lahat ng oras. Kahit sabihin pa po tayong duwag, kahit inargabyado na po tayo ng ating kapwa, hindi po natin pinapatulan upang maging dakila po tayo sa paningin ng Diyos. Napakahirap pong gawin, pero kakayanin kung gugustuhin. Yan ho si Kuya Joe. Kita mo naman na yung magpakababa tayo, yun ang pinakasentro niya. Kahit na ikikinukutos-kutusan, kailangan kahit minamaliit ka, huwag ka nang gumantay sapagkat yun ang aral na gusto ng Diyos. Kuya Ben, ano naman sa inyo? May 2 punto po ako nakita rito na dapat natin tingnan sa kanyang lalim. Una, bakit kaya inihalimbawa o kinuha ni Jesus yung bata? At inilagay sa kanyang tabi at parang sinasabi niya, gayahin niyo to. Gayahin niyo itong batang to. Alam niyo po ang buhay ng isang bata, kaya sinasabi ni Jesus na pinakamababa ang tingnan natin. Itong bata, pagalitan mo ngayon, lalo na pag yung ama, yung magulang, pagalitan mo ngayon yung bata, nakatitiyak tayo, napakadali nitong babalik sa'yo At napakadali nitong tanggapin yung galit Madaling tumanggap ng galit, madaling magpakumbaba doon sa magulang, at madali niyang sundan kung ano yung gustong mangyari ng isang magulang. Lahat ng katangian na nakikita ng ating Panginoon ay makikita sa isang bata. Sa kapanahon na ito, ganun din Kaya lang, dala ng kapaligiran, kaya mayroon ng mga lumulutang na yung bata pa, ay mayroon ng katigasan ng ulo sa kapanahunan ito. Pero hindi kapanahunan iyon, mayahambing mo talaga ang isang bata sa may pinakamababa at abang puso. Sapagkat nung araw, ang mga kabataan ay wala pang katulad nitong nangyayari sa kapaligiran natin. Diba, ang tinatawag na teknolohiya, computer and everything na nagagawa ng inang bata, kaya nagkakaroon ng mga pagbabago sa tamang kultura ng pagiging isang bata. Pero sa Jesus, isinampul itong batang ito sapagkat nung pong kapanahunan, uulitin ko, hindi katulad ng mga pag-uugali at asal ngayon ng mga bata. Noon, kahit na anong sabihin sa bata, sunod lang yan Ano man ang ginawa mo sa kanya, tanggap pa rin niya yun. Tanggap lang yan ng tanggap. Kaya ang isang bata, kapag siya ang tinularan natin, mayroon dito isang portion din na isinampol niya ang bata sa Biblia na maliban maging katulad ka ng bata ito, hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Ano pang ibig sabihin? Talaga yung mga bata na nakikita natin nung panahon na yon ay mayroong pagsunod at mayroong pagkilala sa nakatatanda. Maliban na po ngayong araw, mahirap na ngayon Hindi ko masabi, hindi ko na maisampol ngayon yung bata Kasi yung bata ngayon, sobra na, mga 6 na taon pa lang ngayon marami nang alam, marami nang pati computer, marami nang nakita, mga media ngayon, kaya mahirap na rin sa kapanahunan. Pero kung nung panahon ay madali. Sa pangalawang punto po, ay sinabi nga rito, yung ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. Ito yung isa sa mga magagandang portion dito. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Alam po ninyo, paano kaya sinasabi na tanggap ko ang batang ito? Tingnan nyo sa lansangan lang. Sa napakaraming bata, ginagamit ng sindikato. Hindi po ba?
ginagamit ng mga magulang ngayon. Nakita nyo ba yung nasa dyaryo, ibinibinta yung sarili niyang anak? Sarili niyang anak. May rami ngayon, sariling magulang, ginahasa yung anak. Paano pa natin masasabi na marami pa sa panahon na ito na tumatanggap sa mga bata? Gayong sila ang nagbibigay ng kapariwaraan sa mga kabataan. Kaya ang sabi ni Jesus, pag tinanggap niyo yung batang ito, tinatanggap niyo ako. At pag tinanggap niyo ako, tinatanggap ninyo ang nagsugo sa akin. At ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila, sapagkat yung buhay ng isang bata, walang-wala pa yan Wala yung pera, wala yan sa daigdig ng kung ano-anong bagay. Alam niyo po, ako nga sabi ko nung araw kapag kapintuhan ko na pag naalaala ko nung kabataan ko, mabuti pa nung bata pa ako. Sabi ko nung maliit na bata ako, wala akong pinoproblema sa mundo. Hindi ko iniisip na ang pagkain. Hindi ako mag-iisip kung ano yung kakainin ko Hindi ako nag-iisip na kailangan ng masasamang bagay Ang laging nasa isip mo, maglaro lang. Tanggapin kung anong nagaganap sa iyong kapaligiran. Tanggapin kung anong mga sinasabi ng iyong mga magulang. Pero ngayon, sa kapanahunan nitong may edad na tayo, parang lumalaban na tayo sa lahat ng bagay. Gusto na rin natin, minsan nasa taas na tayo, gusto na rin natin kinikilala tayo, gusto na rin natin may pangalan na tayo. Pero nung bata ako, hindi ko kailanman hinahangad ang anumang bagay sa daigdig na ito. Amen. Nung pala, Kuya Bert, mga panahong yun ultimo mga alagad marami yung nagpapaistara na, no? Nagpapaistara na sila nun binibiro mo, sila nagtatalo-talo, inaalam ko sino sa kanila yung malapit sa Panginoon, yung pinapaboran ng Panginoon, nagpapaistaran sila. Doon sa mga pagpapaistara ngayon, sa panahon natin ngayon, Kuya Bert, dito makikita natin, dito papasok yung talagang aral ng Panginoon na kinakailangan pala yung humility. Yung ano po ang inyong pananaw dito? Mabuti na lang tayong apat, walang paistara na. Alam mo, Kuya Min, karagdagan doon sa sinabi nila Kuya Ben at saka ni Kuya John. Kung titingnan natin, marahil yung sinasabi ng Panginoon dito, na bata, yung mga 2 or 3 years old. Hindi yung mga 7, 8, 9, o 10, no. Yung mga 2 or 3 years old, walang kamuangan, walang lakas, walang alam sa mundo. Kundi ang nalalaman lamang niya ay laging nakaasa sa kanyang mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga, kung titingnan mo, katulad ng sabi ni Kuya Ben, yung bata kasi, maraming magagandang katangian. Una, ang bata kailanman ay hindi natatakot magutom, lalo't kung kasama ang magulang. Pero tayo, alam natin, kasama natin palagi ang Diyos pero natatakot tayong magutom. Kaya, yun ang kauna-unahan. At ang isa pang magandang katangian ng bata, makikita mo sila naglalaro. Ang saya-saya. Nagtatawanan. Maya-maya, umiiyak na sila. May isa nang umiiyak. No? Pero maya-maya makita mo na naman, naglalaro na naman, nagtatawanan na naman. Bakit? Wala kasi sa kamuangan nila, wala sa dibdib nila, yung kanilang pinag-aawayan. Ang malaki. Nako, meron sinasabing, kahit na nga kung minsan sasabihin niya, hindi ko kakausapin yan kahit mamatay na ako Pati kamataon niya, hinaano niya, ano. Binigay pa. So, yun ang inaalis sa atin ng Panginoon. Ito ang nais niya. Tanggapin natin ang sino man. Tanggapin natin ang mga taong nakapaligid sa atin ng walang kamuangan.
Wala tayong nakikitang mali sa kanila. Wala tayong nakikitang yung kamalian ng bawat isa sa atin.